Hindi na naman. Nandito na nga sa uyo. Tama. Dapat po.
Elsa, kilala ko. Si Elsa. Yung may camera tayo. Dito na. Pepe. Pepe. Narinig mo na? Okay na? Okay kayo. Okay kayo. Pandino. Bakit mo patay? Yeah. Hello po, good morning. Malinaw po ba yung aking audio? Okay, narinig namin. Hello po.
So, kompleto na po ata tayong lahat. Dito na ba lahat ng participants? Lahat ng branch? Ay, oh, isama niyo si Kino. Pagka walang ano, para na rin. So, good morning po sa lahat. Mag-i-start na tayo ng ating third day ng mandatory seminar ng DOLE. So, before po tayo mag-start, bali nasa third day na tayo. Bali, karugtong lang naman po ito nung diniscuss kahapon ni Miss Jude. So, ako nga po pala si Joy ng Caloocan. Okay. So, before dun sa topic ko po, meron lang image na naka-display ngayon. Yan. So, sabi dyan, sa tatlong image, alin po yung mapanganib sa lahat? Kumbaga, alin yung makakadulot ng malaking pinsala? So, kung titingnan natin, yung pangatlong image po. Okay, next. Yung dito naman po, more on sa ano siya, sa acceleration, fall. Sino ang magkakaroon ng malaking damage if malalaglag? So, aware naman po tayo na kung sino yung nasa mataas na height, yung damage na matatanggap niya once na nalaglag siya is major siya. And worse, maaaring magdulot pa siya ng pagkamatay. Okay, next one. Related naman siya sa chemical hazard. Yun. So, alin dito sa tatlo yung mapanganib? Usually kasi, kung mapapansin nyo, madalang lang sa atin yung related sa chemical hazard. More on ano kasi tayo eh. Ayun. So, yung mga to, yung mga chemical na to is commonly ginagamit sa ano natin, tawag dito, sa paglilinis ng CR. So, kung papansin natin siguro, yung first na image is water. Yung isa naman is panlinis ng mga urinal. Pero based sa kanyang label, may nakalagay namang safe. Ibig sabihin, yung hazard niya, nasa low lang siya if magamit ng tama. Then yung isa naman is muriatic acid. Alam naman natin na very dangerous po ito. Especially once na na-intake natin or tawag dito, umano sa mata natin. Kaya once na ginagamit po siya, kailangan kapag maglilinis ng CR, meron po tayong tinatawag na gloves. Hindi lang basta gloves, hindi yung cotton, kundi yung parang rubber siya. Yung ginagamit talaga panlinis. So, yung muriatic yung mapanganib sa lahat. Okay. Ito namang isa may kinalaman po sa na-discuss kahapon na ergonomics. Ibig sabihin, ito yung mga improper na pagbubuhat. Yan, pagbubuhat ng mga bagay-bagay. Or yung iba naman, improper na pag-upo. Diba? So, dito sa tatlo, makikita natin, yung isa nasa left side is pilit niyang inaabot yung ginagawa niya. While the second one, yan, nasobrahan naman sa baba yung kanyang patungan. Maaaring sumakit yung kanyang likod.
Yung isa, sakit yung balikat, maaring pati yung kanyang paa, binti. Yung third picture naman, ayan, nakagawa sila ng paraan para maiwasan yung mga injury sa katawan. So sa image na ito, bali yung first picture yung medyo ano sa hazard, exposed. Okay. This one. So ano naman yung mapanganib dito? Okay. Yung vibration, kung mapapansin natin na discuss nakaraan, isa siya sa health hazard. Under ng health hazard, nandun po siya sa physical hazard. Okay. So lahat ng naka-display na image, meron po silang vibration. Yan. So, tinanong ko po si Sir Rex if alin dito sa forklift or loader yung medyo exposed yung operator sa vibration. Sabi niya, halos same lang naman po. But kung papansinin natin, dito sa dalawang equipment po, yung loader, tumatakbo lang siya sa flat na ground. Yung isa naman, medyo lubak yung kanyang daanan. Yan. So, yung vibration dun sa lubak is medyo mataas. High risk siya. Low, high frequency. Kung tawagin sa vibration po. Okay. So, yung mga nakaraang lesson, napag-usapan na once na tinawag na hazard, ito ay mapanganib. Once na may hazard, meron tayong tinatawag na harm. Yung harm, ito po yung pinsala. Yung effect sa atin. So, next is exposure. Pag sinabing exposure, ito yung position ng tao sa lapit sa in relation to hazard. Ibig sabihin, kung malapit ba siya sa hazard or sa panganib. Distance, ganyan. Okay. Sa exposure, mayroong physical, which is proximity to the hazard danger zone. Ayun, yun yung sinabi ko kanina na lock yung position niya. Environmental, ito naman po yung travels from the source. Ibig sabihin, kahit malayo ka sa hazard, bali exposed ka pa din siya. Sige, pag-aralan natin later. So, potential naman, whenever there is access to the hazard, and whenever a hazard can reach you. Ibig sabihin, maari, di ba? Potential, possible. Okay. So, tingnan natin sa picture. Ito yung isang halimbawa ng physical exposure. Ibig sabihin, merong manhole, then yung nakatayong tao is malapit siya. So, maaari siyang mahulog. Okay. This one naman, tinatawag siyang environmental. Why? Sige. Example na lang natin, palitan natin yung object or yung machine na nakalagay dyan. Let's say, ano po siya? BM. Di ba yung BM natin, yung sounds niya is hindi lang nakatuon or yung noise, hindi lang siya dun sa operator, sa BMO. Kumbaga, pat sa
lahat ng tao na nasa surroundings. Diba? Kumbaga kahit malayo ka, since noise hazard siya, maririnig mo siya. So, maaaring maapektuhan ka. O, ayan, kalagay dyan. Yung nagtrabaho ng 8 hours, na exposure is 90 dB, 84 or 78. Yung 78 naman, kung titingnan natin, napakalayo na niya, pero meron pa rin siyang noise na 78 dB. Ayan. So, based sa research, ang standard na sukat ng ingay para sa isang tao is 8, nasa 80 lang siya. Moderate pa po siya. Kumbaga average, kaya pang i-take ng ating tenga. So since nasa BM tayo, mostly nasa ano na siya 90 to 100 dB na siya. Mataas na po siya para sa average. Dito, ang mas exposed is si BMO. Yan. If ever na meron siyang helper, yan, siya yung pangalawa. And the rest, ito yung sabihin natin mga supplier. Pero yung supplier kasi, isang oras lang ang tinatagal nila or dalawa. Then, yung mga kasamahan natin sa area, sa workplace, sa warehouse. Okay. The next naman po is yung tinatawag na potential exposure. Yan. Makikita natin may dalawang tao. Ito, si number 1, number 2, and number 3 ulit. Kung mapapansin po natin, si 1 and 2, same lang siya ng distance sa source ng sound. While si 78 ay si third person, ang layo niya is, sabihin natin, 4 na metro na from the source. So, kung titingnan natin, halos same lang si 1 and 2. Sa ano niya, 90 dB lang yung ano niya, parehas na sounds na nakukuha, na noise. So, kaya lang, kung titingnan natin, yung si person 1, 8 hours siya na-expose. Yung isa, 4. So, kung pagbabasihan yung oras niya na exposure, mas exposed si person 1. So, nasa kanya yung medyo mapanganib. Medyo nasa health hazard na siya. Yan. So, alam na natin sa BM. So, based naman po sa mga nakausap ko na operator, ang sabi, medyo maingay siya, kaya lang hindi rin siya kaya nang gumamit ng earplug. Gawa ng once na may something, bawa may tumunog sa machine, hindi rin nila maririnig. So, unsafe din siya. Kaya siguro, kung pagdating naman po sa exposure, meron naman, di naman tayo babad ng 8 hours. Then, sa 8 hours na yon, meron tayong break time. Yan, medyo safe pa siya ng konti. May break time, tapos yung area natin is wide. Kumbaga, open siya. Open space. Hindi siya nakakulong lang. Na kung yung sounds is paikot-ikot lang. Kumbaga, lumalabas siya. Okay. Ito na siya. So, once sinabing hazard, syempre, walang hazard kung hindi ka ma-expose. So, pagka na-expose ka sa hazard, doon na papasok si harm. Meron na siyang pinsala. It's either sa tao or sa property. Yan. Pero ang pinaka-main natin dito is tayong mga empleyado. Yung safety
natin, syempre. Sabi nga ni Miss Jude, masarap umuwi sa bahay kung ang daratnan mo ay nakangiti. Kasi, umuwi ka ng ligtas. Ne. Okay. So, dito na po tayo. Ang next na topic natin is incident. So, under ng incident, meron tayong tinatawag na near miss or accident. So, karaniwang nako-confuse dito sa word na incident at saka accident. So, once na sinabing incident, ito yung mismong pangyayari. Diba? Sabi niya, undesirable event, contact with or near contact or exposure to the source of a hazard. Yung near miss naman, ito yung mga muntika na. Yung sinasabing incident that hindi siya nag-result sa harm. Ibig sabihin walang injury. Kumbaga, sabi lang, yan, buti na lang, umiwas yung object na tatama dapat sa'yo. Yung accident naman, ito yung incident. Incident na mayroon ng harm. Sinabing harm, pinsala, it's either injury or related naman sa health. Yan, sakit. May sakit tayong nakukuha. So, yun. So, hazard, exposure, ang result niya is, ay, walang internet. Yan. So, hazard plus exposure, incident. Pag sinabing incident, undesirable event, then under niya, meron tayong near miss or mga muntika ng pangyayari or accident, yung may harm na. Ayan. So, sabi ng Dolly, ito yung karaniwang nangyayari sa workplace. Ayan. Dito pumapasok yung yan. Yung tinamaan ka, yan, naipit. Or doon naman sa ano, nalaglag. Nalaglag sa maling tao. Ay, mali. Ano lang siya, nalaglag, kumbaga, dahil hindi safe yung wala siyang harness, ganyan, nalaglag siya. Mukhang, okay. Next, yung pang-apat is, yan, yung napuwing tayo. May mga pumasok na, ang cause niya is, hindi tayo gumagamit ng dapat na PPE. Yan. Number 5, exposure or contact sa harmful substance or radiation. Yan. Yung mga chemicals natin. Yan. Pagka humawak tayo, siguraduhin natin na hindi tayo hawak sa mata, sa ilong, sa bibig. Or after gamitin, dito na po yung kailangan maghugas tayo ng kamay. Kailangan matanggal yung chemical sa kamay natin. Para hindi na siya magkaroon ng harmful effect. Yung number 6, exposure naman sa extreme temperature. Ito yung mainit, malamig, yan. Number 7, dito naman yung struck by falling objects. Kumbaga, sabihin natin may gumagawa sa taas, tayo pasaway, dadaan ka sa ilalim. Mga ganong situation. Kailangan aware po tayo na once na may ginagawa yung tao na nasa taas siya, hindi tayo palakad-lakad. Hindi po tayo yung parang namamasyal lang, Number 8 naman, over-exertion na movement.
Number 9 is exposure sa electric current. Ito naman, dito naman papasok yung ano, ba nabanggit kahapon ni Miss Jude, ang halimbawa niya is yung mga outlet natin, malay mo, wala na siyang cover. Yan. Another, yung mga ginagamit nating dito mga hand tool. Kaya yung ano na lang, sige sabihin natin, yung electric fan, sinaksak natin, tapos sinawakan pa natin. Yun. May expose tayo sa electric current. Yan. Ay mga halimbawa. Nagda-drive si operator ng forklift. Yung isa naman, yan, pagala-gala dyan. No, kailangan mayroon tayong ano, may distance. Once na alam po natin na may nag-ooperate sa area, hindi tayo pwedeng ano, lapit na lapit ano. Yung mga mahilig makipagharutan dyan sa operator, please, unsafe po siya. Unsafe act na tinatawag. Yan. Dito naman, naiipit siya. Possible, habang umaandar yung machine, kinakalikot niya kasi may na ano siya, may mechanical na ano, naging problem. No. So, maging safe po. Isipin natin, safety. So, bago galawin yung mga moving parts ng mga machine, kailangan po nakapatay. Yan yung tatandaan natin parate. Ayan. Nalaglag. Nalaglag ng walang sumalo. Kundi yung sahig. Yan. Ito naman, ano yan? Meron ba siyang gloves or something? Parang wala ata. Wala siyang tamang PPE na ginagamit. Wala ding ano, face shield. Much better kung meron pa siyang PPE, yung gown. Yung rubber para hindi ano yung kuryente. Yan. Na ano ng chemical. Once umawak ng chemical, kailangan meron din tayong PPE, gloves, para safe yung ating mga kamay. Yan. Nalaglagan. Ito naman, ano ba to? Binubuhat niya, kaya lang mali yung position niya. Or mas worse pa, binubuhat niya yung isang object, pero mabigat. Pinipilit niya. So, over-exertion ng movement. Ito yung sa electric current. Kanina. Anong aabutin niya? Ano yung harm niya? Maaring masunog yung kanyang mga kamay. Ayan. Ang sabi dyan, increasing the exposure to the hazard increases the chances of the accident or increases yung severe na harm sa tao. So, the more na-expose ka sa hazard, the more na lalaki yung chance na tayo ay magkaroon ng aksidente. Okay. Dito na po tayo. Nabanggit naman na siya sa first, medyo nagdaanan na siya ni first speaker tsaka second. So, unsafe act tsaka unsafe condition. Pag sinabing unsafe act or substandard, ito po yung dangerous,
or unsatisfactory human action or behavior. Yan. Ibig sabihin, hindi tayo sumusunod sa SOP na pinapatupad ng ating company. Pag sinabing i-checklist muna yung isang gamit or isang equipment, machine, dahil walang nakakakita, ginagawa natin, checklist nga. Check nga yung listahan. Check lang, no? So, hindi natin makikita kung may damage siya. Yun. So, wag na sana natin maging kaugalian yung ganun na once na walang nakakakita, okay lang. Mali po yun. Yan. Unsafe or substandard condition naman. Sabi niya, dangerous or unsatisfactory situation, yun, that increases person's chance of exposure or contact sa hazard. Ayan, may exercise tayo. Okay, so sabi niya, ito yung unsafe condition. So sa dalawang picture, alin yung mas exposed sa hazard? Sa tingin niyo po, alin dyan? Yung 1 or 2? Yung 1, baka sabihin niyo yung 1, baka matumbahan, no? Pero safe naman siya, hindi siya tutumba. Yung number 2, yan. Kumbaga, yung chemical niya is nag-leak na. So, once nag-leak siya, masasama na siya sa hangin. Masasama siya sa hangin, yung chemical, magiging ano na siya. Pag na-intake natin, hazard na sa ating kalusugan. Kaya yung mga chemical natin dapat po ay nasa tamang storage. Hindi siya kung saan-saan nakakalat. At higit sa lahat, kailangan once na may chemical tayo, aware tayo kung gaano siya ka-delikado sa tao. Yun, babasahin natin yung meron siyang mga label. Commonly, halos lahat ng ng chemical may mga label. Kung ano yung mga kailangan gawin once na na-expose ka sa ganito. Yan. Ayan. Unsafe condition naman. Kung mapapansin natin si Juan, lumabas siya. Nagpa-araw. Baka nagpapaano siya, tawag dito. Nagpapatan. Kaya lang, alas 12 na ng tanghali. Yung isa naman, alas 6. So, sa dalawa, ano yung mas exposed sa hazard? Di ba sabi, ang hazard, isa sa factor niya is temperature. So, pag sobrang init, masama na sa kalusugan. Okay, next. Meron naman tayong itong next picture naman natin. Sige, tingnan natin. Meron siyang, tawag dito, meron siyang warning sign. Nandito siya. Sabi niya, men working below. Yan, may nagtatrabaho sa ilalim. Kaya lang, yung isa, sabi niya, try nga natin kung matibay yung kahoy. Kaya nasa ibabaw siya. Pasaway. Yung isa naman, yung nasa left, bali, malapit pa lang siya. So, sa tatlo, ang pinaka-expose sa hazard is si number 2. Maaari siya malaglag. So, unsafe condition or
substandard condition po. Una, inadequate barriers, guards, or insulation. Yan. So once na may mga moving parts sa machine or equipment, kailangan meron siyang guards or barrier. May harang siya. Para if ever, si operator, di ba, minsan, kakamadali natin. Sinusubukan nating habulin yung bawa sa BM. Kung nagka-problem sa may bandang needle, ba, sabi natin, masisira na yung kanyang kadena. Tapos ngayon, hinabol niya. So, magiging harmful sa kanya yon kasi gumagalaw yung machine. So, kailangan may barrier tayo, may harang, para hindi agad-agad siya ma-expose. Ayan. The next one is, yan, paggamit ng mga sira ng gamit, equipment, materials, or structure. Yan. Sira na yung equipment, gagamitin pa din. Kaya nga po tayo mayroong equipment report para if ever na may problema siya, kailangan may report natin agad kay BH at saka sa ating maintenance para magawa ng paraan. Yan. Next is an adequate noise control. Yan. Sa, ano naman to sa ingay. Next, yung ilaw. Kulang sa ilaw. Yan. Inadequate warning system. So, wala tayong mga signages. Yan. So, fire explosion hazard. Hindi naman siya. Hindi siya ganun. Yun. Yung dito tayo sa ano, sa PPE. Diba? Kailangan ginagamit natin ng tama yung mga PPE natin. Baka mamaya naka-face mask tayo, ay meron tayong face mask nasa bulsa. No? Kasi mainit. Pero protection kasi natin siya sa mga dust, alikabok. So kailangan ginagamit po natin siya, hindi bulsa yung gagamit. Or hindi rin yung bibig kasama ilong. Okay, dito naman tayo sa ayan, poor housekeeping disorder. Madumi yung paligid, makalat. Maring matumba, mapatid, madulas. Yan. Pagdating sa madulas, yung mga nag-ano natin, nagagrasa dyan. Huwag pakalat-kalat yung mga grasa. Pati yung mga ginamit na mga basahan. Kailangan after gamitin, iligpit natin or dispose na natin. Yan. Extreme temperature, okay na to. Humidity. Sa ano naman po tayo? Sa unsafe act or substandard. Ayan. CFI, napakaano niya pagdating sa ganito yung mag-ooperate ka ng equipment or machine. Di ba meron tayong tinatawag na PTO, Permit to Operate. So once na wala ka nun, hindi ka allowed na gumamit ng mga machine tsaka equipment natin. Yan. Working without safe work permit. Yan. Meron tayong mga permit natin, hot works, mag-welding. Then may permit din po tayo pagdating sa pag-akyat sa mga heights. And yung huli naman is confined space permit. Yan. Halimbawa niyan yung mga maglilinis ng conveyor pit. Yan. Next. Yan. Failure to warn. Halimbawa, alam na natin, may sira yung
loader, kunwari. So, hindi natin in-inform yung susunod na gagamit. So, kailangan alam din niya na may sira po yun. Yan. Failure to secure. Yan. Dito, medyo ano yung mga operator dito. Operating at improper speed. Yan. Nakikipagkarera sa loob ng warehouse. Nagmamadali parate. No? Meron po tayong speed limit. So, dapat aware po tayo doon. At makikita din naman natin siya sa warehouse po natin. Nakapaskil siya. 10 lang yung speed limit na ginagamit natin. Next is not following SOP. Yan. Pag sinabing bago gamitin yung equipment, mag-checklist po muna tayo. Yan. Making safety devices inoperable. Removing safety devices. Yan, yung paggamit ng mga sirana. Failing to use PPE properly. Improper loading. Yan. Improper loading. Ibig sabihin po, kumbaga sa forklift, dahil nagmamadali tayo, yung pagkakarga is, ano na siya tawag dito? Nagdadalawang patong na siya. Yung proper lifting naman, yan, pagbubuhat natin. Improper position, yan, ergonomics. Ito. Dito naman once na, bawal, umaandar yung BM, may sira, habang umaandar, ayusin mo. So, bawal po yun. Unsafe act po siya. Yan. Dito naman sa next is, yung lockout, tag out. Lockout, tama ba? Yun. Yung sa may sira, maglalagay tayo ng ano. Next is horseplaying. Yan, harutan. No, harutan sa supplier at saka mga kasamahan natin. Next, under influence of alcohol or drugs. Yan. So, bawal po yan. Yung mga papasok na may hangover. Very unsafe po siya. So, once na may hangover ka, baka ikaw ay minsan lutang na. Ito naman, nabanggit na po ito kahapon ni Miss Jude. So, ano yung mga hazard, materials, environment, equipment, people, at saka system. Ayun. Mismong pati tayo is hazard na. So, yung mga kapitbahay natin na nag-aaway, lalo na kung gabi na, hazard na din siya, no? Sabihan nyo na lang. Nagmamarites pa, sabi. Okay, ito lang yung mga halimbawa lang naman to. Sabi niya, unsafe condition, naglulus na yung bolt ng unit. Yan. Pag sinabing unsafe act, overload, ibig sabihin maraming laman yung taas. Then, may naglalakad pa. Ayan. Muntika na siya. Sabi niya, swerte, hindi siya tinamaan. Yung accident, yan, maaari siyang malaglagan. Yung injury, yan, nasugatan yung kanyang ulo. So, na-discuss na natin yung unsafe condition, unsafe act, kung ano yung accident.
Yan, yung mga injury. Yan, mga halimbawa lang naman po ito. Yan. May gumagawa sa taas, may nag-operate sa ilalim. Nalaglag yung tools niya. Ito naman, aware naman si girl. Na yung insulation niya is bukas na. Yung dun sa may nakasaksak sa outlet. Kaya lang, ginamit pa rin niya. Yun yung unsafe act. Ngayon, binunot niya. So, natanggal naman niya. Kaya sabi niya, swerte. Yung accident, dahil hindi niya mabunot ng malayuan, hinawakan niya. So, nakuryente siya. Yan. Ito naman yung sa, yan, yung mga nagmamadali magkarga dyan. Huwag tayong parating shortcut. So, yan, nag-ano pa, nagchismisan pa yung dalawa. Alam nang may object sa taas. So, meron na lang tayong konting slide. Wala akong internet. Yan. Ito yung mga accident triangle natin. Yan. Nandyan yung unsafe act at saka condition. Near miss at saka yung major accident na. Sabi dyan, naka-caps lock pa, report, it's a worker's duty. So it's either nakita mo yung kasamahan mo na unsafe yung ginagawa or may incident na muntikan pa lang or mayroon ng major accident, kailangan i-report po natin. Yun ay required ng DOLE natin. Isa siya sa mga sinesend na report. Yan. Ito yung mga common na nagiging violation ng mga company. Yan. Yung una, nadulas. Nadulas siya kasi walang suot na harness. Nalaglag siya pala. The next one is, ano naman siya? Hazard Communication Standard. Yun sa chemical. Yun, mga scaffolding natin. Meron kasing standard talaga si DOLE na kung ano yung dapat na tawag dito. Kung paano ginagawa yung mga scaffolding. Yan. So medyo mahaba yung discussion niya nun. Next one is yung sa face mask. Yan. So, kailangan na natin i-practice yung pagsusuot ng face mask. Para if ever na may mag-visit, hindi lang safe yung tayo mismo, magiging safe din tayo sa violation ni DOLE, no? So, lock out, tag out. Ito yung mga pagka may sira yung equipment at saka machine. Sa ladder, yan, yung proper na pagkakarga or proper na paggamit ng equipment. Number 8 is yung proper training. Once na gagawa ka ng mataas na area or heights, akyat ka. Yan. The next one is number 9. Yun. Habang umaandar, nagkukumpuni. Maintenance to. Once na mag-welding tayo, kailangan meron tayong face shield, tsaka spectacles. Parehas lang sila. So sa ngayon, ano ba yung mga karaniwang violation sa safety? Ayun. Sa operation natin, karaniwang dyan, yung nag-over sa speed limit. Yan. Next, yung nagdadrive si operator, hindi tumitingin sa kaliwa kanan, harap likod. Kaya nagkakaroon ng aksidente. No? Tingin-tingin din.
Huwag lang chicks ang tinitingnan. Okay? Tumataas ba siya so far dahil meron tayong SOP na sinusunod, tsaka nag-guide din tayo ng ating mga branches, medyo ano lang siya, minimal. Yan. So, siguro dito, improve reporting and safe act. So, kailangan nalalag natin yun, yung mga unsafe act na na-encounter natin daily. Yan. Ito yung form na ginagamit pagka magre-report tayo ng mga muntika ng incident. So, bakit nga ba kailangan nating investigate yung mga incident? Yan, para hindi na maulit pa, syempre. Para ma-improve natin yung kung saan tayo naglalapse na procedure. Tsaka makorek natin yung mga ginagawa ng mga kasamahan natin. So, ito naman yung root cause analysis. Sabi niya, ang problema nakikita. Yun, visible siya. Yung mismong ano ng damo. Pero, once na i-ano natin yung isang incident, imbestigahan natin, kailangan natin tukuyin kung ano yung pinakaugat niya. Bawa, ano yung sa tawag dito, sa loader na lang, ganun. O pag hindi siya nag-start, o hanapin natin anong reason, battery, possible na starter niyan, and so on. Ang pinaka-worst niyan na cause is maintenance ng mga operator. Hindi na maintain ng maayos. Gamit lang ng gamit, di inaalagaan yung gamit. So, accident, causation, jury. Yan. Medyo ano na kasi siya. Sabi niya, injury, damage sa tao, environment, tsaka property. So, ano yung ano niya? Accident. Unsafe act. Domino jury siya. Ibig sabihin, halimbawa nito is, sige, sabihin natin kung may kakilala tayo, kunwari sa operation. Sabi niya, marunong siyang mag-drive. Ngayon, dahil kampante tayo na marunong mag-drive, pinayagan nating mag-operate nang hindi naka-undergo sa proper procedure. So, indirect cost, di niya alam kung paano i-operate yun ng maayos. So, ano yung naging effect niya? Yan. Leading to yan, unsafe act. Dinrive nga lang talaga niya. Next is direct cause, yung accident na siya. So, ang pinaka-result niya is makakatamo siya ng injury or damage sa kanyang paligid if ever na magkaroon ng problema. Yan. So, pag mga indirect cause, meron tayong personal factor, saka sa job. Okay. Mabilis na lang tayo. Pag personal, ito yung yan, inadequate physical or mental capability. Hindi siya fit sa trabaho. Yung kanyang kalusugan, tsaka yung kanyang physical. Yan, lack of knowledge. Hindi siya na-guide. So, ang alam lang niya, i-drive lang. Next, wala siyang skills. Yan. Physical or mental stress. Tapos, the next one, motivation to perform improper activities. Yan, wala nagko-correct sa kanya. Yan. Kung wala dito sa mga to, yung job factor naman, nasa ano na po to eh. More on sa company na siya. Leadership, yan. Walang proper programs para sa safety.
Engineering naman sa design ng facility. Purchasing, yan, sa mga gamit. Maintenance, yan. So, dapat aware tayong lahat. Diba? Hindi lang ginagamit yung isang equipment, i-maintain natin siya. Meron po tayong tinatawag na PMS or change oil. So, dapat lahat ng operator aware kung every kailan na change oil. Hindi lang nakatingin sa ating maintenance team pagka nag-change oil. Dapat aware din po tayo. Bawa, kailan i-change oil yung engine oil, mga ganyan. Huwag lang po natin iasa lagi sa maintenance. Kailangan tayo mismo, aware tayo, alam natin. Yan, ginagamit yung tools na hindi naman siya para doon. Procedure, walang proper procedure, and so on. Yan. Sa pag-analyze ng mga pinaka-root cause ng incident, ito yung mga ginagamit natin. Yan. Ang pinakasikat dito is yung YY analysis, which is yun yung ginagamit ngayon ni EFI pagka gumagawa ng mga incident report. Yan. Siyang may form. So, medyo ano na to. So, ang susunod na topic natin is risk. Sa risk na tayo. Yung susunod na speaker po natin. So, malinaw naman po sa lahat. Medyo may natutunan naman po ba tayo sa ating ikatlong araw? Lalo na dun sa mga unsafe act na ginagawa natin na kailangan natin tanggalin. Yan. Kung paano natin nalagaan yung ating mga equipment, machine. Pagdating naman sa office, yung ating mga computer. Yan. Meron tayong dapat na dito. Dapat na schedule kung kailan siya lilinisin yung ating mga SU. Yung kanyang alikabok. So, ayon sa research po, para patapusin natin. Ayon sa research, ang sabi, 98% ng hazard ay kayang makontrol. Ibig sabihin kayang i-prevent. Bakit? Kasi yung 88% is caused by kapabayaan ng mga empleyado. Ibig sabihin, merong standard procedure pero tayo mismo hindi natin sinusunod. Yung 10% is yun yung condition, unsafe condition naman. Yung remaining 2%, yun po yung parang percentage lang niya na magkaroon ng hazard. So, ayan. So, dito na po nagtatapos ang aking discussion. Sana mayroon tayong napulot na mga information pagdating sa safety. So, sabi niya dito, work safely. Para magawa yun, isipin natin yung word na safety. So, maraming salamat po sa pakikinig. Yun lang po. Thank you so Okay na much, po tayo. Joy, para sa very informative na seminar natin for today. And before we end our session, can we request every participants to kindly open their camera for the documentation ng ating training. Okay, Ms. Joy, pwedeng paki-close yung share ng presentation. Ay, habol po yung iba na hindi pa nakabukas yung camera. Para lahat ma-document natin. Meron pa ba? Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and wait lang guys ha.
Prepare ko lang yung ating. Ay, sige re. Pwede na guys, tingin sa camera. 3, 2, 1, smile. Fine, one more guys. But this time, kindly click yung ating emoticons, no, for your reaction. Okay, ready? 3, 2, 1, smile. Again, thank you so much guys for attending our mandatory Workers OSH seminar for today. And please don't forget to attend yung another session of our Workers OSH tomorrow. Any last message from our main city officer? Sid? Hello, Sid. Sir, okay naman sir. Join na lang tayo bukas ulit. Maraming salamat po sa nag-attend sa efforts po sa cooperation. Thank you po. Okay, great job, Miss Joy. And everyone, keep safe. And lalo po pala kay Miss Joy, tsaka sa mga nauna. Maraming salamat. Thank you.